Sarado raw ang pintuan ng Public Attorney's Office sa mga suspect sa hazing. Bukod kay John Matthew Salilig, ilan pang pamilya ng biktima ng hazing ng Tau Gamma Phi Fraternity ang nanawagan ng hustisya. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ni Miriam ang mapait na sinapit ng 18 taong gulang niyang anak na si Raymark Rabutaso o mas kilala bilang RR. Isang taon na ang nakalipas matapos mamatay si RR sa hazing sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Tadtad ng sugat at pasa sa katawan si RR na makita ng kanyang mga kaanak sa morgue noong March 20, 2022. Hindi po makataong ginawa, masahol pa po sa hayop ang ginawa sa anak ko. Crack po yung sa niya sa ulo niya, tapos po yung sa ngipin, nadali na din po yung kidney niya. Tapos yun nga po, may mga paso. Nanumbalik daw kay Miriam ang karumaldumal na sinapit ng anak na mabalitaan niya ang sinapit ng Adamson student na si John Matthew Salilig sa kamay ng kaparehong fraternity. Kasi dumating na po yung time na gusto ko na rin po magpakamatay. Dumating na po yung time na ganun. Ang hirap. Pinalaki ko ng ganyan pitik, hindi ko po nasasaktan yung anak ko, napapagalitan niya. Pero yung saktan po hindi. Tas tanggap ko po yung anak ko na aksidente, mami. Pero yung pahihirapan ng ilang tao, pinalo ng ganun. Ang sakit, ma'am. Ang hirap. Nakulong na ang 12 sa mga miyembro ng frat na sangkot sa hazing kay RR, habang may 3 pang pinaghahanap. Ayun, ma'am. Ayon kay Miriam, may mga magulang naman nakulong na lumalapit sa kanya para iatras na ang kaso. Pero nanindigan siyang ituloy ang laban para mabigyan ng hustisya ang kanyang anak. May nagmamakaawa, sa patawarin na yung anak nila. At nagsusugat-sugat na daw po sa kulungan. Sinagot ko po ulit. Buti nga yung anak niya nagsusugat-sugat sa kulungan buhay. Yung anak namin, kinakain na nauod sa sementeryo. Hustisya rin ang panawagan ni Lenny, nanay ng isa pang hazing victim at University of Cebu student na si Ronel Baguio. Tau Gamma Phi Fraternity rin ang nasa likod nito. Bangkay na rin nang maabutan ni Lenny ang anak sa isang ospital sa Cebu noong Disyembre. Humarap siya kanina sa isang press conference kasama ang Public Attorney's Office. Pagtingin ko po, yung hita niya po puro sugat. Putok-putok na po yung hita niya, tapos pati yung binti niya. Ano din po, may yung nakita niyo po sa picture na maga po at puro pasa. Tapos manas na po yung isang paa dahil sa sobrang lala ng pasa. Tapos yun na nga po yung sanhin ng kanyang pagkamatay dahil pumutok na nga po yung kidney niya at saka yung baga niya hindi na po nagpa-function. Hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot sa krimen. Nananawagan po kami sa PNP Cebu, kilos lang po. Kung gaano kabilis po ang PNP Cavite, bilis din po sana ang Cebu. Ito pareho po ang involved, Tau Gamma. Ang gagaling nila. Fraternity, brotherhood ba yan? Bubugbugin mo ng bongga? Ang balita ay may inuman na nangyayari dyan eh. Hindi lang inuman, may mga kung ano-anong pinaglulunok yan. Kaya nagiging halimaw na sila ng lipunan. At hindi na mamalasakit yung brad nila na nire-recruit nila. Sabi pa ni PAO Chief Attorney Persida Acosta, walang tulong na maasahan sa kanila ang mga sangkot sa hazing. Ang lakas ng loob nilang mambugbog, tapos ngayon lalapit sa PAO. Gagawa kayo ng krimen, tapos gusto nyo PAO. Pagtanggol kayo. Kayo, kung gusto mo ba, hawakan ng PAO yung mga yan? Paano kung anak mo yung pinatay? Hindi napatay yan, pinatay! Sa research na isinagawa ng News 5, simula 2006 hanggang February 2023, higit 100 ng hazing deaths na ang kinasasangkutan ng Tau Gamma Phi Fraternity sa buong bansa. Kabilang dito ang College of St. Benilde student na si Julius Cesar Servando na nasawi sa hazing noong 2014. Kaya gusto ng PAO bigyang pangil ang anti-hazing law. Dapat kumilos ang ating pamahalaan, hindi lang ekotibo, legislative body. Dapat ang punishment dyan ay talagang ipairal, reclusion perpetua sa mga involved. Walang death penalty.
Sinisika pa ng News 5 na makuha ang panig ng Tau Gamma Phi Fraternity. Pero nauna nang sinabi ng kanilang Imus Council na hindi makatao, labag sa batas at labag sa kanilang paniniwala ang hazing. Nagbitiw na rin sa pwesto ang founder ng Adamson University chapter ng Tau Gamma. Nakakahiya raw na tawagin siyang founder ng fraternity matapos ang sinapit ni John Matthew. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.